Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na yan. Yang suot mo, is it a wig? Just stop. Isa sa lagi kong fini-feature dito lagi sa RDR Talks is kung saan nga ba natin po pwedeng ilagay ang ating pera. At isa sa pinakamagandang investment, alahas. Lalo na pagdating sa ginto dahil hindi bumababa ang value. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kung paano nga ba kayo makakatipid at higit sa lahat kung paano nyo magagawang investment yung mga alahas ninyo. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin dito sa RDR Talks. Ngayon, makakausap natin ay isang napakahusay na entrepreneur. Ang pangalan ng kanyang negosyo, Lux for Less. So sa pangalan pa lang, alam mo na makakatipid ka. So hindi ko na patatagalin, let us all please welcome ang nagbebenta ng golds and diamonds, ang Lux for Less na trending ngayon sa social media at isa sa pinakamalakas dito sa Pilipinas. Please welcome ang ating bossing, Boss Lovely Joy Serrano. Welcome, boss. Hello po. Ayan, napakaganda naman ng ating bossing. So isa ka sa pinakamalakas at tinitingala ng mga tao ngayon pagdating sa alahas. Tsaka pinaka-trusted kayo eh. Kaya nga na-invite ko kayo dito. Nakita ko yung mga binibenta mo, no? Paano mo napipresyohan ng ganun lang kamura yung mga alahas mo? Direct po kami na nag-i-import po from Hong Kong, Japan. So, direkta na kayo sa factory. Yes po. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, bakit nga ba one of the best investment ang alahas? Kasi po nung dati nung nag-i-start pa lang po ako, nasa 2,000 pesos pa lang po per gram. Pero ngayon nasa 8,000 to 9,000 pesos na po per gram. Yung 2,000 pesos per gram, anong taon ito? I think mga 5 or 6 years ago lang po. Sa loob ng 5 taon o 6 na taon, ang pera mo ay halos nag-5 doble. Yes po. Ibig sabihin ganun kalaki ang ini-increase ng halaga ng ginto. Ngayon daw, sabi nila, mababa daw ang ginto ngayon. Tama ba? Ganun po yun eh, parang gas. Bababa lang po ng konti, pero tataas po ulit. Okay, so ibig sabihin, perfect ngayon na mag-invest sa alahas. Perfect po talaga. Anong mga items ngayon yung mga talagang mabibili ngayon sa market? Anong mga style design? Yung mga Japan gold po, Saudi gold, yung puro diamonds po. Kasi yung iba parang nagsasawa na sa Saudi gold plain lang eh. Ngayon po, nagda-divert na sila na may mga diamond na, gusto na nila yung medyo kumikinang-kinang na. Gaano katotoo na ang silver daw ay pinakamaganda rin na investment sa panahon natin ngayon? Sobrang ganda po kasi yun po yung ginagamit ngayon sa mga ChatGPT, sa mga EV cars. Talagang high demand po ang silver po ngayon. So ang AI may silver component siya? Yes po. Yung mga hardware nila? Yung mga hardware po nila. Kaya po biglang nag-boom po yung silver. Actually sa amin po marami kaming binibenta ng mga silver bars. Mga 1 kilo, 50 grams, 100 grams, ganun po. So paano mo napalakas naman yung online selling mo? Kasi grabe yung bumibili sa'yo ng alahas eh. Sumikat po kami kasi yun nga, marami pong mga kilalang personality yung nagpupunta po sa amin. Sino-sino itong mga to? Sila Cherry White, sila Wamos, Yeah. sila Kamangyan. Yeah. Marami po. Kino-content nila kayo dahil nakatipid sila sa pagbili nila sa inyo. Opo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, so kung gusto nyo matipid, Lux for Less lang po talaga yung isa sa mga pupuntaan ninyo. Pero syempre bago natin pag-usapan yan, ano ba ang kwento ni Lovely Joy? Before po kasi, lumaki kami sa hirap talaga. Tapos, merong nabili yung tita ko na bahay sa Antipolo din po. And then, hinati ng tita ko yung bahay para magkaroon nga yung papa ko. Syempre, since hati-hati lang yon, maliit lang talaga siya, parang 30 square meter lang. Hindi maayos yung pinto namin, yung bintana namin hindi rin maayos. Tapos yung bubong namin, butas-butas. Yung CR namin, walang pinto. Yung lababo namin, drum lang po yung nasa ilalim. Tapos sinatapon lang po namin yun. Ganun po. Pagka every time po na uulan, dun po talagang baha po kami lahat. Basa po lahat ng gamit namin. Parang wala kaming bubong. Never ako naging proud sa bahay namin. So parang yun yung drive ko na gusto ko makabili ako ng bahay. So paano nyo kahit paano unti-unting napaasenso yung sarili nyo? Masipag po kasi yung papa ko. Yung papa ko kasi nung time na yon, ang dami po niyang trabaho. Nagpapandesal siya, nagbabalot, nagtitinda ng fishball. Tapos kami naman, magkapatid, Ilan kayo? 3 po kami. Yeah.
Tapos meron po kaming one na adopted. Nung elementary po kami, nagtitinda po kami ng banana Q sa hapon. Tapos sa gabi, pag dumating na po yung papa ko, maglalako naman kami ng balot. Pagdating po namin nung high school, kasi may tinayong factory malapit po sa amin. So yung mga borders po na yon, nakitira po sa bahay po namin. Nagpagawa po yung papa ko ng second floor pero yun nga, parang konti lang yung brace, tas pili lang yung pwede mong apakan. Kami po nasa baba, sila sa second floor. Tapos po after po nun, nung graduate na po ako, na-aksidente po kami ng tito ko. Ano nangyari? Nagkabanggaan po yung parehas na motor. Yung nakabangga po namin, namatay po yung driver. Tapos yung angkas niya is naputulan po ng paa. Yung uncle mo? Yung sa amin naman po, namatay po yung tito ko. Tapos yung nasa gitna po, may sugat po siya sa... Tatlo kayo magkaangkas? Apo, sa mukha niya. Tapos ako po, tumalsik lang po ako kasi galing po akong tupad nun eh. Oo. So bitbit ko yung toga ko na nagising na lang po ako na nakaunan po ako sa toga. So yun po yung time na parang feeling ko na talagang pangalawang buhay ko po. Tapos after po nun, sinabi na po ng papa ko na hindi kita kayang pag-aralin. Sabi ko, papa, kahit 5K lang po a month. Tapos sabi ni papa, hindi talaga natin kaya yung 5,000. Ang ginawa ko, nag-isa-isa po ako sa mga school dito po sa may Antipolo. Naghahanap po ako ng 100% scholarship. Ang binibigay lang po sa akin, 30% at saka 50%. Kinuha po ako ng tita ko sa Manila. Sabi niya sa akin, dito ka na mag-school. Testing mong mag-exam dito sa Manila. Tapos yun po, sa Universidad de Manila, nag-testing po ako na mag-exam. Ayun po, nakapasok po ako. Anong course? Mass communication po. Yun yung time na nagkaroon po ako ng first job. Naging manicurista po ako. Working student ka? Yes po. Tapos after nun, 5 months lang po yung tinagal ko doon. Meron po akong pangalawang work na doon na po sa Sabungan. Anong trabaho mo sa Sabungan? Vendor po. Tapos may bit-bit po ako nun na tray. Tapos nandun po lahat ng paninda po namin. Tubig, Gatorade, C2, calamansi juice. Masikip po doon. Minsan, may hipuan po ako, ganun. Pero dahil sa pera, kailangan mong gawin yun, no? Kailangan po talaga kasi yun Para nga. makapag-aral. Makapag-aral po ako. Tsaka yung kapatid ko po. Nag-stop po ako sa pagtitinda sa Sabungan. Yung nag-OJT po ako, inabsorb po ako doon as marketing. Yun na po yung medyo okay din po na work ko. Tapos, after po nung nakagraduate na ako, nag-resign po ulit ako doon. Ang next na work ko is nasa online casino po. Tapos, after po ng online casino ko, nag-call center agent po ako. Alam mo, ang pinaka natututunan ko sa'yo so far sa mga kinikwento mo, hindi talaga hadlang yung hirap ng buhay eh. Hindi po, for me. Pagka gusto mo talaga yung bagay, gagawa't gagawa ka po ng paraan eh. Kailan mo naumpisahan itong magiging negosyante ka na? Nasa Okada na po ako nito eh. Tapos habang nagwo-work ako sa Okada, nagtitinda po ako ng mga perfume. Tapos after po nung medyo lumakas po yung perfume, tsaka watches, nag-resign na po ako sa Okada. Ano yung ginawa mo na kasunod? Nagtayo po ako ng store sa may Makati po. Damitan naman po yun, pero nalugi po. Bakit? Hindi ko po nababantayan eh. Lagi po ako nasa live selling. Ang negosyo po talaga, kapag hindi po nakatutok or hindi mo nababantayan, malulugi lang po talaga. So parang nasa 1 year mahigit po yun na nilaban ko pero in-stop ko din po. Tapos tsaka po kami lumipat tapos doon na po kami nag-live selling ng mga kaibigan ko po. Damit, sapatos, iba-iba po. So kailan kayo napunta sa jewelry? Meron po kaming reseller na nag-aalok po sa akin na, uy, resell ka sa akin ng gold. Sabi ko, sige, benta-benta po kami, kumukuha po kami sa kanya. Hanggang sa nakahanap ako ng ibang supplier. Tapos nagtinda rin po kami. Isang tray pa lang po yun. Hanggang sa medyo lumaki po ulit na jewelry box. Ang goal ko po noon is lahat ng pera ko, Balik sa negosyo. ibabalik ko lang po ng ibabalik sa negosyo. Magkano yung kapital mo nun? 100,000 lang po. So yung sa damit, nakaipon ka ng 100k. Yes po, Okay, opo. si 100k, pinuhunan mo ngayon sa alahas. Yes po. Yung 100,000 na po yun, lumaki na lang po ng lumaki. Okay, so from 2025, but all of a sudden, para kang isang ipo-ipo na nagkalat yung produkto mo sa internet, ba't ikaw ang pinakamalakas? Paano mo nagawa sa isang taon lang? Siguro sipag lang po talaga. Yun nga po kaya nga po siguro ako nagkasakit eh. Kasi ang shop po namin nandito po, ang bahay po namin katabi lang po. So minsan kahit alas 12 madaling araw, alas 2, nagtatrabaho pa po ako, tas gigising ako alas 8, alas 9. Mag-work na naman po ako, hindi pa ako kumakain. During the span of one year, ano na yung naipundar sa'yo na ibigay sa'yo ng gold business mo?
kahit papano po, medyo naka-invest na rin po ako. May bahay ka na? Meron na po. Sasakyan? Meron na rin po. Mga savings? Meron din po. Meron na rin po kaming insurance lahat. Lahat po ng family ko po, binabayaran ko po yung insurance nila. Plus, kahit papano, may ibang, na po ako, ibang business. Ano na yung iba pang pang business? Mga apartment po. May paupahan ka? Meron na po. Nabanggit mo sa akin kanina na meron kang sakit. Anong sakit ito? Nagkaroon po ako ng breast cancer po. Nung time po na nag-boom po yung business ko, tsaka ko po nalaman yung cancer ko. Kaya grabe po talaga yung iyak ko kasi sinasabi ko po kay Lord, sabi ko, Lord, ito na yung pangarap kong buhay. Sabi ko, hayaan nyo naman po akong ma-enjoy ko kung okay lang. Kahit mga ilang taon lang, ma-enjoy ko lang. Nagkikimo ka ngayon? Kakatapos ko lang po ng chemo. 5 years po yung gamutan sa akin. Stage 3? Apo. Yung suot mo, is it a wig? Wig po. If you're comfortable, can you show us? Ang ganda mo pa rin. Alam mo kaya ako pinatanggal sa'yo? Because as we speak, there are probably thousands na mga kababayan natin na may kamukha ng kondisyon na kagaya mo. Noong una po natatakot ako nahihiya ako na ipakita na kalbo ko na baka tawanan ako. Diba pag kalbo kasi sir, lagi nakakatawa diba? Nakakatawa ka ngayon, nakakangiti ka. Bakit? Paano? So inisip ko na lang na part lang talaga ng life. Pagka nagla-live po ako, puro good vibes pa rin. Nung nag-chemo po ako, sinasabi ng doktor sa akin, magpahinga ka. Pero hindi ko po ginagawa. Iniingatan mo pa rin na baka hindi ka kumita. Yes po. Can I help you? Ano po? Huwag ka na mag-live. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Huwag ka na magbenta. Tigilan mo na yan. Oras mo naman para sa sarili mo. Tinaguyod mo na yung pamilya mo for so many years. Ikaw naman ngayon, nakikiusap ako sa iyo, huwag ka na magtrabaho. Unahin mo muna yung pamilya mo. May pera ka na ngayon, pa pwede mo nang magawa yan. Mas mahalaga yung oras mo sa mundong ito kaysa sa perang kikitain mo. Kung okay lang. Mahirap po. Sobrang hirap po na magpapahinga. Lalo na kapag marami pong empleyado na nakaasa. Just stop. Maniwala ka sa akin. Ibibigay sa iyo ng Diyos lahat ng hinihiling mo. Magbalik loob ka, tumupad ka, maglingkod ka. Oras mo sa pamilya mo, oras mo sa asawa mo, oras mo sa anak mo. Ibigay mo lahat. Yung mga nanonood ngayon, so suportahan ka nila. Kahit sino pa yung ilagay mo sa live stream na yan, basta nakita ninyo sila kay Lovely Joy yan, Lux for Less yan, suportahan ninyo. So baka meron kang last message sa mga taong nagmahal sa'yo, sumuporta sa'yo. Una-una, kailangan kong magpasalamat sa mga buyer po namin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po naiangat ang pamilya ko. Wala po si Lux for Less kung wala po kayo. At nagpapasalamat din po kami sa mga tauhan ko po na talagang binibigay po nila yung best nila para po makilala pa po si Lux for Less. Nagpapasalamat din po ako sa pamilya ko na walang sawang sumusuporta po sa akin. Salamat sa asawa ko sa lahat ng pag-uunawa at pag-iintindi niya sa akin. Pati sa anak ko, sana maging proud siya sa akin. Sobrang proud nila sa'yo. Gusto kong i-record lahat ng kaya kong i-record. Para pag tinanong nila, sino ba si Lovely Joy? Hindi lang po sa cellphone ko, kundi na ma-access nila anytime. Sa lahat ng mga nanonood, si Lovely po ngayon ay stage 3 cancer, undergoing chemo, doing live selling sa kanilang page. Lux for Less, nandyan po sa description sa YouTube yung link ng kanilang page. Kada checkout nyo po dyan, nakakatulong po kayo kay Lovely Joy. Suportahan natin ang Lux for Less because this is not just a business, this is not just an entity. You are actually supporting a very strong lady in front of me that deserves all the support, all the love in the world. Pinilit niyang itaguyod ang pamilya nila. Lumaban siya ng parehas. Sa murang edad, nag-umpisa na siyang magtrabaho, magnegosyo para maitaguyod ang pamilya niya. Hanggang ngayon ayaw huminto ng katatrabaho. May sakit na, malubha na, lumalaban pa rin. Pagsapalaran pa rin. Tulungan po natin si Lovely. Pag-retire na ho natin itong babae na to. Hindi na to dapat nagtatrabaho, hindi ko na to dapat kausap ngayon. Panahon naman para sa pamilya niya. At pag gumaling siya, ibabalik ko siya sa inyo mga boss. Mahaba na ulit ang buhok mo, isosoli kita sa mga viewers ko. Few months from now, magaling ka na. That's my prayer. Thank you so much. At sa lahat ng mga nanood, please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat.